Kamusta ka na? Sabihin mo, pinagpala ako. O, ikaw. Sobrang lakas niyan, Pastor Riz. Magpahinga muna tayo saglit. Ilang segundo. Kaya ngayon ay ipinagpapatuloy namin ang aming serye, The Rapture, at ang layunin ng seryeng ito ay maghanda. Sabi ng lahat, maghanda. Ito ay upang ihanda ang simbahan ng Diyos para sa kung ano ang darating sa mga huling araw. Kaya paalala lang, maaari ko bang ipakita ang slide na ito? Paalala lang, nagkaroon kami ng 9-part series. 9 na bahagi na serye nung nakaraang taon, 2024, sa mga huling araw. Kaya't pinag-uusapan natin ang tungkol lamang sa isang aspeto ng seryeng iyon na ang rapture. Kaya kung gusto mong bumalik at gusto kong hikayatin ka kung napalampas mo iyon. O kung napanood mo ito, panoorin itong muli, tama, mahigit 9 na oras na kailangan mong malaman ang tungkol sa mga huling araw. Kaya muli, mangyaring pumunta at maaari kang pumunta sa wisdom.churchofmanila.org. Ipasa ang / sa mga huling araw at ipapadala ka nito sa playlist ng YouTube at mapapanood mo ang recording. Maaari ba tayong pumunta? Maaari ba tayong magsimula sa Mateo 25:10? Ang sabi, habang paalis sila para bumili, dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nakahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Ngayon, ito ay nagsasalita tungkol sa pagdating ni Jesus at ang mga handa, sabi ng lahat, ay naghanda. Muli, tama ang salitang iyon. Pumasok kasama si Jesus, sabi nito, kaya si Jesus ang ating kasintahang lalaki. At ang mga taong pinag-uusapan natin dito ay ang nobya, ang mga birhen. Pero kami ang nobya. Ang simbahan ay ang nobya ni Jesus. At ang mga handa lamang, sabi ng Biblia, ang makakarinig ng trumpeta kapag ito ay tumunog sa panahon ng pag-agaw. At ang mga handa lamang, sabi ng Biblia, ang papayagang pumasok sa piging ng kasal. Ipapaliwanag ko ito mamaya. Kaya sa panahon ng paghahanda na ito, inaasahan tayo, tinawag tayo sa ano? Ang magsisi, sumunod at maging alerto sa panahong ito. Ngayon, huling bahagi ng dalawa na pag-usapan natin ang tungkol sa pagsisisi, di ba? Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsunod at pagkatapos ay sa susunod na pag-uusapan natin kung paano maging alerto. Sabi ng lahat, maging alerto. Gising ka na. Pakisiko mo yung katabi mo, pakigising. Oh, gising na kami. Makinig, maaari ko bang ipakita ang slide na ito? Sinasabi ng Biblia, magaling, mabuti at tapat na alipin. Sino dito ang gustong marinig ang pangungusap na ito mula sa Panginoon? Halika, tama? Ngayon, makinig, ang pahayag na ito dito mismo, magaling, mabuti at tapat na lingkod ay maririnig. Hindi ng mga nabuhay at nanatili sa kanilang comfort zone. Pero sa mga sumunod, kahit masakit sa mga sumunod, kahit hindi komportable, magaling, ang mabuti at tapat na lingkod ay maririnig, hindi ng mga nabuhay at nakatutok sa kanilang sarili, at kung ano ang mabuti para sa kanila, ako, tama, ngunit sa mga sumunod at tumutok sa pagtulong sa ibang tao. Sabi ng lahat, ang ibang tao, magaling, mabuti at tapat na lingkod ay maririnig, hindi sa mga namuhay ng walang pagpipigil, walang pananagutan, ginagawa ang lahat ng gusto nilang gawin. Tama ba? Gusto ko lang gawin lahat ng gusto kong gawin. Walang pagsunod. Ngunit sa pamamagitan ng mga sumunod, ng mga namuhay ng isang buhay ng pagsuko, ng mga nag-iingat ng kanilang apoy para kay Jesus hanggang sa siya ay bumalik. Ito ay kung ano ang pagsunod. Kaya ang paksa ngayon ay ang Rapture Part 3 at ang pagsunod ang naghahanda sa atin. Magdasal tayo. Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa salita at paghahayag na inihanda mo para sa iyong bayan. Nagsasalita ako para sa bawat puso.
Nagsasalita ako para sa bawat isip na maging handa at bukas na tanggapin ang inihanda mo para sa amin. Nagpapasalamat sa iyo. Sumasamo ako sa dugo ni Jesus sa pag-uusap na ito. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ang paghahayag na ito ay magpapakilos sa amin sa pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos. Magpapakilos sa amin na magtiwala sa iyong ginagawa sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Kaya ang pagsunod ay isang malawak na paksa. Alam mo, ito ay maaaring isang serye mismo. Ngunit ang paksa ngayon na may pagsunod, nais kong pag-usapan ang tungkol sa paghahanda. At oo, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pagsunod upang maging isang mabuting saksi para sa kaharian ng Diyos. Sabi ng lahat, maging mabuting saksi. Matututuhan natin ang pagiging isang mabuting saksi. Kaya ano ang pagsunod? Kaya't ang unang kahulugan ay ang pagsunod ay pagpapasakop sa Diyos at paggawa ng kanyang sinasabi. Napakasimple, di ba? Ano ba sa Tagalog ng obedience? Pagsunod. Tama? O masunurin? Pagsunod, ito ay sumusunod. Sunod ka kahit hindi mo naintindihan. Basahin natin ang Kawikaan 3:5 hanggang 6. Ang sabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin siya at siya ang magtuturo sa iyo. Yung nakaraan, alam mo maraming beses na gusto nating sumunod. Gusto nating gawin ang sinasabi ng Panginoon pagkatapos nating maunawaan, pagkatapos nating magkasundo sa sinasabi niya. Ngunit hindi iyan ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, sumunod ka kahit hindi mo naiintindihan. Ang sabi ng Biblia, kailangan mong magpasakop kahit anong mangyari. At may pangako kapag ginawa mo yon, di ba? Ano ang pangako? Pagkatapos ay ituturo niya ang iyong landas. Buti naman, di ba? Basahin natin ang Santiago 4:7. Sinasabi nito, magpasakop sa Diyos, labanan ang dyablo, at siya ay tatakas mula sa iyo. May kondisyon, kailangan mong magpasakop sa Diyos, sundin siya. Kailangan mong labanan ang dyablo. At saka ang pangako dito ay gagawin niya. Ang dyablo ay tatakas sa iyo at iiwan kang mag-isa, tama ba? Basahin natin ang Isaiah 1:19-20. Sinasabi nito, kung ikaw ay handa at masunurin, kakainin mo ang kabutihan ng lupain, ngunit kung ikaw ay tumanggi at maghimagsik, ikaw ay lalamunin ng tabak. Sapagkat ang bibig ng Panginoon ay nagsalita, narito ang isa pa. Ito ay mga talata na nagsasabing may kondisyon, di ba? Tapos may pangako. Ano ang kondisyon? Kailangan mong maging handa at masunurin. Lahat ay nagsasabi na handa at masunurin. At nariyan ang pangako, kapag ginawa mo, kakainin mo ang kabutihan ng lupain. Ngayon, simbahan, hinihiling tayo ng Diyos na sumunod, hindi upang parusahan tayo. Sana makuha mo yan. Sana maintindihan mo yan sa puso mo. Hinihiling sa iyo ng Diyos na sundin ang kanyang mga utos. Hindi para parusahan ka. Kaya pala, maaari niyang idirekta ang iyong landas upang ikaw, ang dyablo, ay tumakas mula sa iyo at iwanan ka. Para ma-enjoy mo ang kabutihan ng lupa, ma-enjoy mo ang mga blessings niya dito sa earth, at pagkatapos, iyon ang dahilan niya. At kailangan mong ayusin ito sa iyong puso. Ito ang puso ng Ama para sa iyo at sa akin. Siya ay isang mabuting Ama. Sabi ng lahat, mayroon akong mabuting Ama. Siya ay isang mabuting Ama. Kailangan mong ayusin ito sa iyong puso. Alam mo yon. Alam mo na ang ating Diyos ay mabuti, na tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa iyo, na siya ay mabuti sa iyo, na siya ay tapat sa iyo. At iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sumunod ka. Mateo 25:4 hanggang 13. Basahin natin muli ang mga talatang ito. Ang talinghaga ng matalino at mga hangal na birhen. Kung magkagayoy ang kaharian ng langit ay maitutulad sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at pumunta upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang talinghagang ito, si Jesus, ay nagsasalita tungkol dito sa wakas. At kailan ito mangyayari? At ano ang gagawin mo? Ano ang dapat mong asahan? Ano ang iyong makikita?
Alam mo, ito ang mga tanong ng mga disipulo kay Jesus at sinagot niya sila ng 4 na talinghaga at isa sa mga ito ay itong the parable of the wise and foolish virgins, verse 2. Sinasabi nito na 5 sa mga birhen ay hangal, walang pag-iisip at 5 ay matalino, matino, matalino at mabait. Sapagkat nang dalhin ng mga hangal ang kanilang ilawan, hindi sila nagdala ng dagdag na langis. Ngunit ang marunong ay nagdala ng sisidlan ng langis kasama nila, pati na rin ang kanilang ilawan. Susunod na slide, mangyaring. Habang ang kasintahang lalaki ay nagtatagal at mabagal sa pagdating, silang lahat ay nagsimulang tumango at nakatulog. Ngunit sa hating gabi, may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, lumabas upang salubungin siya. Sino ang nobyo dito? Nobya Jesus. Bride, ikaw yan ha? Pagkatapos ang lahat ng mga birhen, o sa kasong ito, sa kwento, ang mga birhen, ay bumangon at inayos ang kanilang sariling mga lampara. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan mo kami ng iyong langis, sapagkat ang aming mga ilawan ay namamatay. Ngunit sumagot ang matalino, hindi magiging sapat para sa atin. Sa halip, pumunta sa nagbebenta para sa inyong sarili. Susunod na slide. Samantalang sila'y nagsisialis upang bumili, dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nakahanda pumasok kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pinto. Ito ay tungkol sa paghahanda, tama ba? Pagkatapos 11, sinasabi, nang maglaon, dumating ang ibang mga birhen at nagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Ngunit sumagot siya, taimtim kong ipinahahayag sa iyo, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Manood sa makatuwid, bigyan ng mahigpit na pansin, at maging maingat at aktibo. Sapagkat alam mo, kahit ang araw o ang oras kung kailan darating ang anak ng tao. Makinig, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala tayong mga palatandaan kung kailan darating si Jesus. Ngayon, maaari ba tayong bumalik sa verse 2 kung hindi mo iniisip ang tek? Verse 2, sinasabi nito na ang hangal, ang lahat ay nagsasabi ng hangal. Alam mo, ang salitang ito ay talagang tanga. Ang ibig sabihin nito ay ang tanga, walang pag-iisip ng walang pag-iisip. Tama? Ang Biblia talaga sa Griego, ang salitang hangal ay nangangahulugang walang Diyos. Nangangahulugan ito ng isang tao na nagpapabaya at humahamak sa kung ano ang nauugnay sa kaligtasan. Ayaw mag-usapan ang salvation. Ito ang ibig sabihin ng tanga, di ba? Ang hangal ay hindi nag-iingat ng walang anumang pagsasaalang-alang sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ayaw mag-prepare. Tama? Hindi nag-iisip ng maaga. Paggawa ng mga desisyon nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Tanga yan. Nabubuhay ka lang sa ngayon. Masaya naman ako ngayon. Kesa rasa, hindi mahalaga kung ano ang mangyayari bukas. Tama? Kalokohan yan. Tama? Hindi mo iniisip na maghanda para sa hinaharap. Ngayon, kung ikaw ay hangal at nabubuhay lamang sa ngayon, sinasabi ng Biblia na hindi ka maaaring pumasok sa piging ng kasal. Verse 3, sinasabi nito, maaari ba tayong pumunta sa slide na iyon? Sapagkat nang dalhin ng hangal ang kanilang tupa, hindi sila nagdala ng dagdag langis. Sabi ng lahat, walang dagdag na langis. Ano ang kinakatawan ng langis? Ang kapangyarihan, ang lakas ng banal na Espiritu, tama ba? Wala silang kapangyarihan at lakas ng banal na Espiritu. Alam mo kung ano, marami akong nakita kay Kristo na nang sila ay naligtas, sila ay nag-aapoy para kay Jesus. Hindi nila napigilang magsalita tungkol kay Jesus. Hindi nila mapigilang magsalita tungkol sa kanilang patotoo. Tama? Doon sila palaging nag-uusap tungkol kay Jesus. At pagkatapos ay nangyari ang buhay. At pagkatapos ay nangyari ang pag-uusig. At pagkatapos ay naubusan sila ng langis. At pagkatapos ay bumalik sila sa ginagawa ng mundo. Ito ang ibig sabihin ng nauubusan ng langis.
naapula ang kanilang apoy, nawala ang kanilang gutom. Pag-aaral ng Biblia, isa pang pag-aaral sa Biblia, wala akong oras. Nagsimba na ako nung linggo. Kailangan ko bang sumama sa isang pag-aaral sa Biblia sa isang Miyerkules? Isa pang online na pagtuturo? Okay lang, busy ako. Walang gutom. Ngayon, kung mapapansin mo muli ang iyong puso, if you're there and that's you listening to me with them online, sabihin mo, wala dito nun. Ayun, nasa labas sila. Kumuha ng karagdagang langis. Inaasahan ni Jesus na tayo ay mag-aapoy. Inaasahan ni Jesus na magdadala tayo ng karagdagang langis na gagamitin hanggang sa siya ay dumating. May extra oil ka ba? May ibibigay ka pa ba? Meron ka bang mas gutom para sa Panginoon? Nagugutom ka ba sa presensya niya? Meron ka bang gutom para sa supernatural, para sa mga himala ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya? Pahayag 35. Punta tayo dyan, pakiusap. Siya na nagtagumpay sa pakikipag-usap tungkol sa mga naligtas, tama ba? Ang magtagumpay ay dadamitan ng mapuputing damit at hindi ko aalisin ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi aking ipahahayag ang kaniyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kaniyang mga anghel. Sabi ng lahat, ako yun. Ikaw ito, tama? Na-save. Yung mga nagtagumpay, yung mga handa ay nasa aklat ng buhay. Ngayon, paano naman ang Apokalipsis 20:15? Sinasabi nito, at sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, ito ay nagsasalita tungkol sa mga hindi naniniwala. Tama ba? Itinapon sa lawa ng apoy. Lawa ng apoy. Ito ang wakas ng mga hindi naligtas. Simbahan, makinig ka. Mayroon lamang dalawang pagpipilian. Sabihin mo sa tabi mo, dalawa lang. Langit o impyerno, langit o lawa ng apoy. At isa pa, messenger lang ako. Nagbabasa lang kami ng mga talata sa Biblia tungkol sa kanila. Payagan akong magbigay sa iyo ng isang buod ng kung paano ang katapusan hindi bababa sa maaaring mangyari. Tama? At maaari ba nating ipakita ang diagram na iyon? Kailangan mong maunawaan. Ang mga naligtas ay magkakaroon ng ibang wakas sa mga hindi naligtas. Iba ang sinasabi ng lahat ng wakas. Iba po ang magiging katapusan. Tama? At ang mga naligtas ay makakaranas ng ibang kawalang hanggan kaysa sa mga hindi naligtas. Sabi ng lahat, iba't ibang kawalang hanggan. Kaya't unawain natin ito ng mabilis. Alam kong ito ay mukhang napakalaki sa iyo. At makinig, tinalakay ko ang lahat ng mga bagay na ito sa aming serye ng huling araw. Kaya kung nais mong maunawaan ang bawat solong aspeto nito, please go through and listen to the series, yung last day series po natin. Muli, ito ay 9 na oras ng pag-aaral, ngunit ito ang buod ng 9 na oras na iyon. Gusto mo yan? Buod, tama ba? Okay, ipapakita ko sa'yo. Na-save at hindi na-save. Gaya nga ng sabi ko, iba ang ending, iba ang eternity, di ba? Para sa mga naligtas at sa mga naligtas. Ngayon, sa ngayon, kami ay nasa ilalim ng pananakit ng panganganak at matinding apostasiya. Nakikita natin ang sakit ng panganganak, nararanasan natin ang mga sakit ng panganganak. Ibig kong sabihin, marami akong impormasyon tungkol dito, ngunit kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari sa mundo upang kumbinsihin. Tama ba? At muli, ang malaking apostasya. Ang apostasiya ay ang pag-alis ni Kristo sa kanilang pananampalataya. Kristo na umaalis sa kanilang pananampalataya. Ngayon, nakikita na natin iyon. So, nandun na kami. Ngayon, ano ang susunod na kaganapan pagkatapos nito? Para sa iyo, rapture, tama ba? Ang rapture sa una, sa Thessalonians 4:16-18, nabanggit doon ang rapture. Iyon ang hinihintay namin at iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng ganitong pag-uusap, tama, dahil hindi kami naghihintay ng anumang uri ng malaking kaganapan na mangyari. Maaring mangyari ng hindi inaasahan, ganun lang, tama, rapture.
Ngayon, para sa mga naligtas, makikita mo si Jesus sa himpapawid. Makikita mo ang Panginoon sa himpapawid, sa mga ulap. Hindi ito ang pangalawang pagdating. Tama? Makikita mo si Jesus sa himpapawid. At pagkatapos ay itataas ka sa himpapawid at sasalubungin si Jesus sa himpapawid. Ito ang sinasabi ng 1 Thessalonica chapter 16 to 18. Tama? Yan ang rapture. Hindi darating si Jesus dito sa lupa, makikilala mo siya. Sa itaas ngayon, ano ang mangyayari sa mga hindi naligtas? Ang restrainer ay tinanggal dito sa earth. Parang ako, hindi ko marinig ang sarili ko. Ang restrainer ay tinanggal dito sa earth. Sino ang pumipigil? Ang Espiritu Santo na nagsabi na ikaw ay natututo? O ang banal na Espiritu ay aalisin sa lupa? Paano at bakit? Bueno, dahil ang simbahan, ang nobya ni Kristo na nagdadala ng presensya ng banal na Espiritu, tama, ay aalisin sa lupa, kaya ang banal na Espiritu ay aalisin. Ang mga hindi naligtas ay mananatili. Sinasabi ng lahat na mananatili sila. May iwan sila dito sa lupa. At alam mo kung ano ang mangyayari pagkatapos. Maaari ba nating ipakita ito? Ang digmaang Gog at Magog ay mangyayari. Malamang na masasaksihan mo ang muling pagtatayo ng ikatlong templo. Ngayon muli, ito ay maaaring mangyari bago ang rapture o pagkatapos ng rapture. At pagkatapos, syempre, ang Antikristo ay mabubunyag. Tama ba? At pagkatapos ay makikita mo o maririnig mo mula sa bagong 7 taong kasunduan sa kapayapaan na gagawin ng Antikristo sa bansang Israel. Ngayon, ito ay maraming mga detalye, ngunit makinig muli, ang lahat ng ito ay mangyayari. At pagkatapos ang kapighatian, ang 7 taong kapighatian ay mangyayari. Para sa mga hindi ligtas, masasaksihan nila ang mga bagay na ito. Ngayon, makinig ka. Kung mamamatay sila sa alinman sa mga sandaling ito, oras tama ba? Sa digmaan, taggutom, anuman salot. Ngayon, pumunta sila sa tinatawag nating Sheol o Hades. Lahat sabi ni Hades. Ang Hades ay isang pansamantalang lugar para sa mga hindi naligtas. At alam mo kung ano? Nagsisimula na ang pagdurusa pagdating mo doon. Hindi ikaw. Pagdating nila doon, di ba? Nagsisimula ka agad. Hindi sila maghihintay. Kapag namatay ka, pumunta ka doon. Hindi na ikaw ulit. Kapag sila ay namatay, pumunta sila doon. Sinasabi ng lahat na pumunta sila doon. Okay, hindi ikaw. Tama? Ngayon, habang nangyayari ito, makinig ka kapag na-rapture ka, kaagad haharap ka kay Jesus. At dadaan ka sa luklukan ng paghatol ni Kristo. At ipapaliwanag ko ito mamaya ha. At pagkatapos ay kapag nangyari ang 7 taong kapighatian dito sa lupa, at alam mo, syempre basahin ang aklat ng pahayag, tama ba? Nakikita mo ang mga selyo, ang mga trumpeta, ang mga toro, ang Armageddon, tama ba? I mean, may pelikula pa nga tungkol dyan, di ba? Hindi, kapag nangyari ito, kapag nagsimula itong mangyari, talagang nasa langit pa rin tayo at ginagawa ang hapunan ng kasal. Ng kordero. This is the marriage feast na napag-usapan sa Luke 24, right? Ito ay tayo ang nobya na ikinakasal sa ating kasintahang lalaki, si Jesus. And ito may maging ituray isang pagdiriwang, and ito ay mangyayari sa loob ng 7 taon. Let's say, third year sa loob ng 7 taon. Tama ba? Pagkatapos ng 7 taon, yaong mga naligtas, ang nobya ni Jesus ay bababang kasama ni Jesus. Dito sa lupa, kasama ni Jesus, dito sa lupa. At iyon ang pangalawang pagdating. Kaya talagang makakasama natin si Jesus dito sa lupa. Yun ang pangalawang pagdating. At pagkatapos, syempre, ang mga hindi naligtas at ang mga nabubuhay pa ay mawawasak lahat, di ba? At muli pupunta sila sa Sheol o Hades. At sinisimulan natin ang 1,000 taon ng paghahari ni Jesus dito sa lupa. Tinatawag itong millennial reign. Pagkatapos ng millennial reign, meron tayong tinatawag na Great White Throne na paghatol. Ito ang paghatol para sa mga hindi naligtas. Ito ang kanilang paghatol.
At pagkatapos ang mga hindi naligtas at ang mga narito sa pansamantalang lokasyon, pansamantalang pagdurusa, sila ay pumunta lahat. Ito ang huling wakas, ang kawalang hanggan, tama ba? Sa lawa ng apoy. At ang mga maliligtas pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Jesus ay pupunta sa bagong langit at sa bagong lupa. At gugulin ang natitirang kawalang hanggan kasama ang ating Diyos dito sa lupa. Ang iyong huling hantungan ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Hindi ba maganda yon? Gusto ko lang bigyan ka ulit ng summary dito kasi kailangan mo itong makita. Ito na ang iyong pagtatapos dito. Ngayon, meron tayong pagpipilian, simbahan. Gusto mo ba ang iyong mga miyembro ng pamilya, ang iyong mga kaibigan ay nasa panig na ito? Sana hindi. Gusto naming gawin ang aming bahagi. Nais naming hikayatin ang mga tao. Gusto naming gawin kung ano ang magagawa namin para sana ay lahat ng tao ay gumastos kahit na ang mga alam mo na ginugugol ang kanilang kawalang hanggan kasama si Jesus. Muli, maaari ba nating ipakita ang website na yon, wisdomchurchofmanila.org/, ang mga huling araw. Maaari mong panoorin ang mga detalye, 9 na oras na halaga ng lahat ng mga bagay na ito sa seryeng ito. Na ngayon, hayaan mong palawakin ko ang luklukan ng paghatol ni Kristo, Romans 14:10-12. Ikaw pa rin ang kasama ko. Roma 14:10-12. Ngunit bakit mo hinahatulan ang iyong mga kapatid? Bakit mo ipinakikita ang paghamak sa iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ni Kristo. Kaya ito ay nagsasalita tungkol sa luklukan ng paghatol ni Kristo. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kaniyang sarili sa Diyos. Kaya gusto kong ipaalala sa iyo, ito ay tungkol sa iyo, iyong kapatid. Tama iyong mga kapatid kay Kristo, kaya ang hukuman ng dakila ni Kristo ay para sa mga mananampalataya. At kaya, ito ay hindi pag-uusapan yung tungkol sa parusa or ang mga maling bagay na ginawa mo dito sa earth. Ito ay pag-uusapan ang mga magagandang bagay na ginawa mo dito sa earth. Lahat ay nagsasabi ng mga gantimpala. Pagdadaanan ni Lord ang lahat ng ginawa mo at mapapansin mo na ito ay tungkol sa iyo. Tama ba? Titingnan mo ang iyong sarili at titingnan ka ng Diyos at makikita kung ano ang iyong ginawa, hindi kung ano ang ginawa ng iyong asawa, hindi kung ano ang iyong mga kapitbahay. Tama? Kaya tingnan mo ang iyong sarili at kung ano ang iyong ginawa. Doong mga taga-Korinto, sapom naido kokoten, sinasabi nito, kaya't maging tayo ay nasa tahanan, malayo sa Kanya o malayo sa tahanan at kasama Niya, lagi tayong nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng luklukan ng paghatol ni Kristo, upang matanggap ng bawat isa ang kanyang sweldo. Ito ay muling pinag-uusapan tungkol sa lahat. Sabihin ng gantimpala, ito ang iyong gantimpala ayon sa kanyang ginawa sa katawan habang narito ka pa sa mundo, mabuti man o masama, kung isasaalang-alang kung ano ang iyong layunin, ang iyong naging motibo, at kung ano ang kanyang nakamit, naging abala at ibinigay ang kanyang sarili at ang kanyang atensyon sa pagtupad. So if you're wondering, okay, para saan ako huhusgahan, di ba? Ano ang mga magagandang bagay na pinag-uusapan natin dito? Maaari ba nating ipakita ang slide na yon? Ano ang nagawa mo sa iyong layunin at tungkulin? Ito ang mga tanong. Tama ba? Ano ang motibo ng iyong puso noong ginagawa mo ang mga bagay na ito? Ano ang nakamit mo para sa Diyos? Tama? Ano ang naging abala mo para sa kaharian? Ano ang binibigyan mo ng pansin at atensyon? Saan ka nagkabisi-bisi? Anong pinagkabisihan mo nung nandito ka sa lupa? Tama? Inialay mo ba ang iyong sarili sa pagtupad, pagiging alam mo, isang sikat na bituin at pagtupad ng milyon-milyon, ngunit wala ng iba? Hindi ko sinasabing mali iyon, pero dapat may kaharian na dahilan sa iyong ginagawa. Dahil hahatulan ka, sabi ng Biblia.
Paano natin malalaman na ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito? Muli, bumalik tayo sa Damang Korinto, Kaimper 9:10. Sinasabi ng bersikulo 9 na tayo ay patuloy, taimtim na nagnanais na palugdan ang Diyos. Na ang lahat ng aming ginagawa ay tungkol, Panginoon, nais kong pasayahin ka. Panginoon, ginagawa ko to dahil para ito sa'yo. At wala nang iba pa. Pagsusuri ng puso. Namumuhay ba tayo ng may layunin na nakalulugod sa Diyos? Mayroon ba tayong puso na palugdan ang Diyos sa lahat ng oras? Ang tanong ba, Juan 4:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Kaya kung hindi ka sumunod, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Yan ang tanong. Sabi sa 1 Juan 12:3-6, alam nating nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang sino mang nagsasabing, kilala ko siya, ngunit hindi ginagawa ang kanyang iniuutos, ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa taong iyon. Ngunit kung ang sinuman ay sumusunod sa kanyang salita, ang pag-ibig sa Diyos ay tunay na ganap sa kanila. Kaya makinig, ang pagsunod ay patunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung hindi ka sumunod, hindi ka magmamahal. Ang pasayahin ng Diyos ay ibigin ng Diyos. Ang ibigin ng Diyos ay ang pagsunod sa Diyos. Tama? Kaya ang pagsunod ay pagmamahal sa Diyos. Lucas 7:26-27. Sinasabi nito kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain, sila'y umiinom, sila'y nag-asawa ng buhay, sila'y ipinagkasal hanggang sa araw na si Noe ay pumasok sa arko at ang baha ay dumating at nilipol silang lahat. Ito ay tungkol sa pag-agaw, tama ba? Lucas 17:28-36, sinasabi, gayon din naman, gaya ng nangyari noong mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y umiinom, sila'y nagsibili, sila'y nagtitinda, sila'y nagtanim, sila'y nagtayo. Ngunit noong araw na pumasok ang palabunutan sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Makinig, kapag nangyari ang rapture, tama, ito ay magiging tulad ng isang normal na araw. Ikakasal na ang mga tao. Bumili sila ng bahay. Nagbebenta sila ng mga gamit. Nagbebenta ka ng mga bagay online. Bumibili ka ng mga gamit kay Shem. Tama? Nandiyan pa rin. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay hindi inaasahan. Normal ang lahat. Hindi sila nagtatago sa mga kuweba. Wala sila sa bundok na tumatakbo para sa kanilang buhay. Tama? Yes, ay kapag nangyari ang rapture, tulad nung mga araw ni Lot. Sa panahon ni Noah, basahin natin muli ang Lucas 17:26. Ang sabi, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arko at dumating ang baha at winasak silang lahat. Sinasabi ng lahat na naghintay ang Diyos. Hinintay ng Diyos na makapasok si Noe at ang kanyang pamilya sa arko bago niya winasak ang lahat ng bagay sa lupa. Gayon din, ang Lucas 17:28 ay sinasabi, ngunit ng araw na lumabas ang palabunutan sa Sodoma, ay umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Sabi ng lahat, naghintay ang Diyos. Hinintay ng Diyos na makalabas si Lot sa Sodoma bago niyang wasakin ang lahat. Kaya makinig, ito ang puso ng Diyos. Aalisin ka niya mula sa lupa. Una sa lahat, bago niya tuluyang sirain ang lahat ng bagay, kailangan mong lubos na maunawaan na iyan ang tunay na puso ng Panginoon para sa iyo. Hindi ka niya iiwanan dito. Kung mahal mo ang Diyos, at ito ay dapat magdulot ng kaaliwan sa atin. Tama? Sabi ng lahat, ito ang ating rapture. Yan ay isang rapture. Dapat ay nasasabik ka tungkol dito. Ngunit inaasahan niyang maging handa ka. Parang nobya na handa sa kanyang kasal. Nakita ka na ba dito ng ikakasal na parang gumising lang ng isa umaga tapos pumunta na sa simbahan? Hindi, tama. Kailangan mong mag-makeup. Kailangan mong ihanda ang iyong sapatos.
Kailangan mong ihanda ang iyong gown. Kailangan mong ihanda ang lahat. Tama? Yun ang iyong kasal. Napaka-importanting pangyayari. At ito ay ang parehong bagay sa ito. Paano ka naghahanda? Ay ang tanong. Genesis 6:22. Ngayon makinig ang pangako ng proteksyon at kaligtasan mula sa Panginoon nung ibinigay niya ito kay Lot, nung ibinigay niya ito kay Noe, ito ay dahil sumunod sila. Sabi ng lahat, sumunod sila. Sinunod nila ang Panginoon. Genesis 6:22, sinasabi nito, ganito ginawa ni Noe ayon sa lahat-lahat na iniutos sa kanya ng Diyos. Genesis 7:5, sinasabi nito, at ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Sabi ng lahat, masunurin si Noah. Napakamasunurin niya. Dugan Pedro 2:5, at hindi pinatawad ng Diyos ang sinaunang daigdig, maliban kay Noe at sa 7 iba pa sa kanyang pamilya. Binalaan ni Noe ang mundo tungkol sa paghatol ng Diyos. Kaya pinrotektahan ng Diyos si Noe nang wasakin niya ang daigdig ng di makadiyos sa pamamagitan ng malawak na baha. Nakita ng Diyos si Noe bilang matuwid at sabi ng lahat, masunurin. Yun ang salita, tama ba? Matuwid at masunurin. At makinig si Noe ay naligtas, oo. Ngunit hindi ito limitado kay Noah lamang. Kasama niya ang buong pamilya niya. Ngunit sinasabi ng Biblia, si Noe lamang, nakita ng Diyos si Noe bilang matuwid at masunurin. Ang iyong pagsunod ay maaaring humantong at mamuno sa iyong pamilya. Para sa proteksyon at kaligtasan, kailangan mong maunawaan na ang iyong ginagawa ay hindi lamang limitado sa iyong sarili. Ang gagawin mo ay dadalhin mo ang iyong buong pamilya. Makikita mo na mula sa Biblia, ang pagsunod ay nagdudulot ng proteksyon at kaligtasan para sa iyo at sa iyong pamilya. He's a heart check ang ginagawa ko ngayon, nagdadala sa iba sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Tinitingnan ba ng mga tao sa paligid ko ang buhay ko tulad ni Lot at Noah at susundin nila ang Diyos na pinaglilingkuran ko? Tanong yan. Meron ba tayong slide na yon? Ayan na tayo. Mamaya ka na lang sumagot bago ka matulog ngayong gabi. Ngayon isipin ang senaryo na ito. Mag-aaral pa ako. Pag-aralan pa natin si Noah, ha? At basahin natin ang Genesis 7:6. Actually, 5:32 muna. Nang si Noe ay humigit kumulang 500 taong gulang, naging anak niya sina Sem, Ham at Japhet. Tama? Siya ay 500 taong gulang nang magkaroon siya ng mga anak na lalaki. Wow! Tama? At pagkatapos ay sinabi ng Genesis 7:6, si Noe ay 600 taong gulang nang ang baha ay dumating sa lupa. Kaya makinig sa 2 talatang ito, meron tayong 100 taong window. Sinasabi ng lahat na 100 taon. 100 taong bintana kung saan ipinanganak at ikinasal ang mga anak ni Noe at itinayo ang arko. 100 taon. Kaya kung iisipin, ipinanganak ang mga bata, di ba? Siguro nung ikinasal sila, 20, 25 years old na sila, mas maaga pa siguro, di ba? Kaya ang mga scholar ng Biblia ay aktual na nagkasundo na marahil ang kaban ay ginawa. Sa loob ng mga 55 hanggang 70 taon, sinasabi ng lahat, maraming taon iyon, isang panghabang buhay iyon. Isipin si Noah, araw-araw na libro ng tama, araw-araw na libro ng libro, araw-araw. Paggawa sa kanyang assignment, araw-araw. Ang pagtatayo ng arka na ito, kasama ang kanyang pamilya, hindi lang siya, kundi kasama ang kanyang pamilya, ang paggawa ng arka na ito. Sinasabi ng lahat sa loob ng 75 taon ng karunungan online, i-type ito pababa, 75 taon. Iyan ay 75 taon ng araw-araw na pagsunod. Marami iyon. At hindi lang iyon, 2 Pedro 2:5, babasahin ko ang bagong King James Version. Sinasabi nito, at hindi ipinagkait ang sinaunang mundo, ngunit iniligtas si Noe, isa sa 8 tao, isang mangangaral ng katuwiran. Makinig, ganito ang paglalarawan ng salita kay Noah. Siya ay isang propeta.
Mangangaral ng katuwiran, ang salitang mangangaral ay talagang mula sa isang salitang Griego na nangangahulugang isang mensahero, isang tagapagpahayag ng banal na katotohanan. Kaya't hindi lamang siya gumagawa sa arko, abala rin siya, abala sa pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa katotohanan. Kaya sa tingin mo siya ay kinasusuklaman? Inuusig ba siya? O yan, niloko ba siya? Oo. Sumuko na ba siya? Hindi. Nanatili ba siyang tapat? Nagtiyaga ba siya kahit hindi komportable? Oo, ito ay pagsunod dito mismo. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagsuko ng ginhawa. Sabi ng lahat, ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagsuko ng ginhawa. Nangangahulugan ito na ginagawa mo ito kahit na ito ay hindi komportable. Ibig sabihin, ginagawa mo ito kahit na abala ka. Nangangahulugan ito na gagawin mo ito kahit na ayaw mong gawin ito. Hinihiling sa iyo ng Diyos na ipagdasal ang isang tao kahit hindi mo ito gusto, kahit hindi mo gusto yung tao. Galit na galit siya, bakit siya nagdadasal? Kapag sinabi ng Diyos na sumunod ka, iyon ang tugon, tuldok. Tama? Alam mo, isa sa alang-alang ng ginhawa kung ano ang nararamdaman ng katawan. Ano ang nararamdaman mo? Gusto mo bang mag-ehersisyo ngayon? Ang sabi ng katawan, hindi ngayon? Hindi ngayon. Tama? Ngunit ginagawa ito ng pagsunod ng walang kahit anong emosyon. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo. Itatanong ng kaginhawaan, ano ang pinakamadali? Ang pagsunod ay magtatanong, Diyos, ano ang gusto mong gawin ko? Yun lang. Hindi mahalaga kung ito ay mahirap. Sinabi ng Diyos kay Noe, Genesis 6:17, at narito, ako mismo ay magdadala ng tubig baha sa ibabaw ng lupa upang lipulin mula sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Lahat ng nasa earth ay mamamatay. Genesis 7:4, sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako. Ngayon makinig tubig, baha at ulan. Nakipag-usap ang Diyos kay Noe tungkol sa tubig, baha at ulan. At alam mo kung ano, makinig ang dalawang salitang ito, kung sasabihin ko sa iyo, halimbawa Ted, sasabihin ko sa iyo, alam mo kung ano Ted? Kahapon, sobrang lakas ng ulan kaya binaha kami. Ngayon, kapag sinabi ko yon, naiintindihan mo kung ano ang sinasabi ko, tama? Maari mo ring isipin kahit papaano sa iyong isip kung ano ang hitsura, tama? Ngunit makinig, sa oras na yon, si Noah ay walang ideya, hindi alam kung ano ang baha, hindi alam kung ano ang hitsura ng ulan. Hindi umulan, hindi binaha. Kaya nung sinabi ng Diyos ang mga bagay na ito kay Noe, siya ay parang, okay Lord. O Panginoon. Tama? Pero hindi niya naintindihan. Sabi ng lahat, ngunit sinunod ni Noah. Makinig, ang pagsunod ay nangangahulugan ng paglalakad ng walang lahat ng sagot. Hindi mo kailangang malaman ang lahat bago ka sumunod. Pero okay Lord, kung gagawin ko yon, ano ang mangyayari? Consequence ko ito, ngunit meron kang maraming ngunit. Dahil hindi mo maintindihan. At ang sagot mo, naghihintay lang ako sa Panginoon. Ate, nagawa mo na ba ang sinabi ng Diyos sa iyo? Naghihintay ako sa Panginoon na ipaliwanag sa akin ang lahat mula simula hanggang matapos. Hindi iyon pagsunod. Ang pagsunod ay muli paglalakad ng walang lahat ng sagot. Ang pagsunod ay nangangailangan sa iyo na lumipat bago dumating ang probisyon. Bago dumating ang sagot, kailangan ng pagsunod na humakbang ka sa tubig bago ito maghiwalay. Hinihiling sa iyo ng pagsunod na sabihin, tapos na ang pakikitungo bago mo pa ito makita sa natural. Yun ay pagsunod.
At ang pagsunod ay hindi makakamit ng sarili nating lakas. Sabi ng lahat, hindi sa sarili kong lakas. Hindi sa sarili mong lakas. At kaya naman maraming beses siguro nagtataka kayo, bakit ba ang hirap para sa akin na sumunod? Siguro ito na ang sagot sa iyo, di ba? Dahil ito ay hindi sa iyong sariling lakas. Gawa 1:8, sinasabi nito, tatanggap ka, sabi ng lahat, ng kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tama ba? Kapag ang Espiritu Santo ay bumaba na, sa inyo kayo ay magiging mga saksi sa akin. Sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo, sa lahat ng nakapaligid sa iyo, sa iyong pinagtatrabahuan, sa iyong komunidad, sa iyong barangay, sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, ikaw ay magiging saksi sa kanila. Ngunit kailangan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para magawa iyon. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa iyong buhay. Simbahan, imposibleng lumakad sa pagsunod ng walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, na nagbibigay sa iyo upang sumunod kahit na hindi mo naiintindihan. Ang sumunod kahit na hindi komportable. Upang sumunod kahit na wala sa iyo ang lahat ng mga sagot na kailangan mo. Ang sumunod kahit anong mangyari. Upang sumunod panahon. Gusto kong ipaalala sa iyo ngayon na tingnan, isaalang-alang, kumilos, magsalita, lumakad, gumawa ng mga desisyon mula sa walang hanggang pananaw. Sinasabi ng lahat ng walang hanggang pananaw, mula sa walang hanggang pananaw, mula sa kawalang hanggan. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong mga desisyon, ang iyong mga aksyon ay makakaapekto sa kawalang hanggan. Alam mo ba yon? Makakaapekto ito sa kawalang hanggan. Makakaapekto ito sa kaharian ng Diyos. Kapag pinili mong maging mabait sa iba, inilalapit mo ba sila sa langit? Oh, syempre. Kapag binitawan mo ang mga pagkakasala at hindi pagpapatawad, inilalapit mo ba ang iyong sarili sa Panginoon? O ikaw, kapag nagpasya ka na, sige, susunduin kita. Ihahatid na kita sa simbahan. May pinalalapit ka ba sa Panginoon? O ikaw, kapag nagpasya kang basahin ang iyong Biblia araw-araw, inilalapit mo ba ang iyong sarili sa Diyos? Oo. Kapag nagpasya kang magpatawad, kapag nagpasya kang magbayad para sa tanghalian ng isang tao, kapag nagpasya kang hikayatin ang isang tao, maglaan ng oras upang makilala ang isang tao at hikayatin sila. Para ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi ang ebanghelyo, ibahagi ang iyong natututuhan dito sa simbahan, inilalapit mo ba sila sa kawalang hanggan sa langit? Oo. Yung mga ito ay malilit na bagay, naiintindihan ko, ngunit ang mga bagay na ito ay mahalaga sa Panginoon. At nakakaapekto sila sa kawalang hanggan. Ang aming maliit na mga gawa ng kabaitan, naiintindihan ko na sila ay simple. Gayunpaman, nagdudulot sila ng walang hanggang epekto sa buhay ng ibang tao. 172:4 sinasabi, niluwalhati kita sa lupa. Natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin. Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagsasalita nito sa ating Diyos kapag nakilala mo siya? Upang sabihin, Panginoon, niluwalhati kita dito sa lupa. Natapos ko na ang assignment, calling, purpose, lahat ng pinagawa mo sa akin dito sa mundo, nagawa ko at natapos ko, Panginoon. Hindi ba maganda yon? Maari kang pumalakpak para dyan, oh. Ngunit iyon ang gusto nating sabihin kapag kaharap natin si Jesus. Gusto ko lang maglaan ng kaunting oras para parangalan ang isang napakahalagang tao. Gusto kong parangalan si Tito Jeff. Para sa mga nakakaalala sa kanya,
Si Peter Jeff ang namamahala sa kamera na ito araw-araw, tuwing linggo, bawat serbisyo. Siya ay tapat. Umalis siya para makasama ang Panginoon 2 buwan na ang nakakaraan. Ito ay hindi inaasahan. Ngunit alam kong nagawa niyang tumayo sa harap ng ating hari at sabihin, niluwalhati kita sa lupa. Siya ay isang halimbawa sa kanyang mga anak at mga anak ng kanyang mga anak, tiyak. Nandito siya sa simbahan, naglilingkod tuwing linggo, at nasaksihan yon ng kanyang mga anak. Sinigurado niyang walang plano. Nandito tayo sa linggo sa simbahan, ano man ang mangyari, walang plano. Halika at maglingkod ka. Yun ang kanyang puso. At ipinakita niya ito sa kanyang mga aksyon. Isa-isa niyang nasaksihan ang mga himala sa buhay ng kanyang mga anak. Napakaraming banggitin. Mga himala ng mga himala sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya't iniwan niya ang mundong ito dahil alam niyang lahat ng kanyang mga anak at mga anak ng kanyang mga anak ay nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. Hindi ba maganda yon? At ito ay dahil sa kanyang ginawa. Ipinakita niya ito bilang isang halimbawa. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa. Tunay nga, ano ang pinakadakilang pamana na maiiwan mo sa iyong mga anak at sa susunod na henerasyon upang maging halimbawa? Upang ipakita. Upang mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa Diyos. At alam mo kung ano, kapag nakita nilang ginagawa mo iyon, susundin nila ang iyong mga hakbang. Araw-araw kang nagpapakita sa mundo. Dala sa loob mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang muling pagkabuhay na kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang autoridad ng Diyos mula sa loob mo. Dala mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Dala mo ang presensya ng Diyos. At dala mo ang pribilehiyong maka-impact, makagalaw, upang maimpluwensyahan ang mundo sa kaharian ng Diyos. Ngunit narito ang tanong, ginagawa mo ba ito? Nagpapakita ka ba araw-araw na nagsasabing, Panginoon, handa na akong makaapekto sa mundo? Handa akong dalhin ang iyong presensya sa buhay ng mga tao araw-araw. Ang huling talata, Roma 8:19, ay sinasabi, maging ang buong sangnilikha, ang buong mundo, ang buong kalikasan ay naghihintay ng may pag-asa, na nananabik sa mga anak ng Diyos, na ikaw at ako ay magpakita, maipakilala, mahayag at mahayag ang kanilang pagiging anak. Naghihintay ang buong mundo para mahawakan mo sila at sabihin, halika, ituturo ko sa iyo ang landas patungo kay Jesus. Para matap mo sila, halika. Nais kong ipakita sa iyo ang pagliligtas ng Diyos. Gusto kitang hamunin ngayon para itago lang sa isip na hiwalay kayo. Upang hipuin ang mundo at dalhin ang kanyang mga tao sa kanyang kaharian. Masasabi mo bang amen iyon? Maaari ko bang hilingin sa lahat ng naroroon na tumayo, mangyaring amen? Ang sabi ng banal na Biblia sa mga talata nito na naglalaman ng mga salita ng Diyos, tumahimik ka. Sabi ng lahat, tumahimik ka. At alamin na ako ang Diyos. At kilalanin na ako ay Diyos. At sundin mo na ako ang Diyos. At kilalanin na ako ang Diyos ng iyong buhay. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, makinig, kung narito ka ngayon, nakayuko ang lahat at nakapikit ang lahat. At iniisip mo, Lord, hindi ko alam kung may relasyon ako sa iyo.
Hindi ako sigurado kung tinanggap na kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maaari mo bang itaas ang iyong kamay, pakiusap, nakayuko ang lahat at nakapikit ang mga mata? Salamat sa mga kamay na yon. Wisdom Online, ikaw din yan. Tumayo ka kung nasa kwarto mo. At hayaan mo akong gabayan ka sa isang panalangin. Maging ang mga gustong magbago ng kanilang pananampalataya. Lord, naging maligamgam ako. Sabihin ang panalangin ito pagkatapos ko. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay ngayon. Ipinapahayag ko ngayon, ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa akin at para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, bumangon ka muli. Panginoong Jesus, ngayon ay ipinahahayag ko na isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Lalakad ako bilang pagsuko sa iyo. At sa pangalan mo, dalangin ko. Amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat. Nais kong hikayatin ka ngayon, simbahan, na manahimik. Ilang segundo lang. At makinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Kalimutan ng anumang hamon. Ipatong lahat sa krus. Anumang mga alalahanin, anumang pangyayari, ilagay ang lahat sa krus. At itanong, Diyos Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Panginoon, ano ang aking susunod na hakbang? Panginoon, paano kita mapasaya? Panginoon, paano ako mamumuhay ng kalugod-lugod sa iyo? Panginoon, paano kita maglilingkod? Maglaan ng ilang segundo. Ama, you see, really, Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pakikipag-usap mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa ipaalam sa amin na kami ay minamahal. Salamat, Panginoon, sa paghawak mo sa bawat tao na naririto ngayon, nakikinig sa tunog ng aking tinig. Panginoon, sa araw na ito ay nais naming humingi ng iyong kapatawaran. Panginoon, nais naming humingi ng tawad sa hindi namin lubusang pagsuko ng aming buhay sa iyo. Hindi isinusuko ang aming pamilya, katawan, pananalapi, relasyon, karera, negosyo, trabaho at alalahanin. Hindi isinusuko ang lahat sa iyo. Panginoon, nais naming humingi ng iyong kapatawaran. Panginoon, nais naming humingi ng kapatawaran sa hindi pagtitiwala sa iyo na ikaw ay Diyos, na ikaw ang aming Diyos. At Panginoon, natatanggap namin ngayon, Panginoon, ngayon ay tumatanggap kami ng ganap na kapatawaran sa lahat. At nagsisimula tayo sa isang malinis na talaan. At ipinapahayag ko lang sa bawat isang tao na nakikinig sa tunog ng aking boses na ang diwa ng pagsunod ay aktibo sa iyong puso ngayon. Sa ngayon, ang diwa ng pagsunod sa paglalakad. Ang gumawa, kumilos, magsabi ng mga bagay kahit hindi mo naiintindihan, gumawa ng mga bagay, ganap na sumuko, ganap na pasakop sa Panginoon, kahit na hindi ka komportable, kahit na wala ka sa anumang lugar ng kaginhawahan, gawin at sundin at magtiwala sa Panginoon. Kahit na ang bawat solong impormasyon ay hindi ibinibigay sa iyo. Panginoon, sinasabi namin na nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, sinasabi namin na sinusunod ka namin. Panginoon, sinasabi namin na pinararangalan ka namin ngayon. Oo, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. At nagsasalita ako para sa bawat pamilya dito ngayon. Nagsasalita ako ng proteksyon at kaligtasan sa iyong pamilya ngayon sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus.
At sinasabi ko ang lahat ng mga pagpapala na kasama nito. Sinasabi ko ang pagpapagaling, ang pagpapanumbalik ng iyong mga relasyon. Nagsasalita ako pagtaas. Ako ay nagsasalita ng kasaganaan sa bawat aspeto ng inyong buhay. Pinupuri kita. Sabihin ng amen at tanggapin ito ngayon din. Amen dyan at tanggapin ito ngayon din. O, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Kami ay nakatayo pa rin at alam namin na ikaw ay Diyos. Sambahin natin ang Panginoon ngayon din.